Magandang araw po mga kababayan and welcome to another episode of Immigration at Iba Pa. So we're on Facebook Live right now on their Filipino TV Facebook page. So good afternoon po and Happy Canada Day pala sa lahat ng mga kababayan natin dito sa Canada. So we're here again. Ako po ang inyong tagapagsalita dito, si Jean Aguilar, along of course with our favorite Canadian immigration lawyer, si Attorney Jake Aguilar. Good afternoon, Attorney Jake. Magandang hapon, Jean. Magandang hapon po sa lahat. Happy Canada Day po at welcome sa bagong episode ng Immigration at Iba Pa. Yes. So for today po, ngayon pag-uusapan natin yung mga latest updates with regards to PGWP. Baka may mga concerns yung mga kababayan natin. Are you still eligible to get that work permit kung nag-aral ka dito sa Canada? So, tatalakayin natin yan shortly. And then, of course, live Q&A kasi po natatanggap namin yung mga questions nyo. And, of course, mag-comment lang po kayo ngayon and we'll make sure to read all your questions and address them hanggat kaya po namin sagutin ni Attorney Jake. Okay? Yes po. So again, bibigyan po natin ng priority yung mga nagtatanong ng live. Simulan nyo na po ngayon. Last week po kasi medyo late nag-start. Yeah. So medyo naipon po sa bandang huli. So kung nandyan po kayo at nanonood, tanong na po kayo. At kung meron kayong mga kakilala na may mga immigration matters or mga questions, inform nyo po sila para makapag-send din sila ng questions nila. So again, this is just for just to remind everyone na this is not really a legal advice. So para lang po mag-guide ang ating mga kababayan. Of course, if you need a more personal information with regards to your concerns, kailangan po ng consultation. Pero this is just for the general information for everyone. Right po. So general information po yung pinaprovide natin. Hindi po ito consultation. We cannot have a consultation online or live. To protect your identity na rin as well. And your, to protect confidentiality na rin po. At saka pag consultation kasi maraming back and forth questioning. So may mga itatanong din kami sa inyo na baka sensitive yung information. So we don't really do that online. Pero yun, yung mga one-off questions, yun po pwede nating sagutin yan. Okay, so let's start first yung topic natin today. So, last week, merong mga inilabas na naman na bagong changes si IRCC with regards to PGWP. I'm sure many of you would be wondering, am I still eligible to apply for a PGWP if I'm currently a student right now in Canada? So yan, i-discuss natin yan today. Ano nga ba yung mga changes na nagyari last June 25, Attorney Jake? So there was an updated list of programs that would qualify for PGWP or Postgrad Work Permit. So ito yung mga non-degree programs. So maybe Attorney Jake can expound on this more. Yes po. So unang-una po sa lahat, marami pong kababayan natin ang dito sa Canada through this program nga po, international student. So yun po kasi ang isa sa magandang paraan or pathway para ang isang tao ay maging permanent resident. Even then, I usually advise po na i-consider na maging international student kasi very straightforward yung pathway nun. You start as student and then later on, you become a worker and then later on, pwede ka maging PR. Dati, yun nga, naging sobrang successful nga siya kaya nga sobrang dami na rin ng international students sa ngayon. Nagkaroon nga lang din po ulit ng issue, again, dahil sa COVID. Pero isa pa rin siya sa sabihin natin viable pathway po para maging PR. Aside from French na lagi kong binabanggit. But anyway, international pathway is still a good, the international student pathway is still a good pathway. So marami po sa mga kababayan natin na nasa ganyang sitwasyon. So ito nga po, baka relevant sa inyo kung kayo ay estudyante at magpa-file ng PGWP like soon. Yeah. So last week nga po, June 25, may bago tayong rule. Yun lang naman may mga certain programs. Programs natin non-degree nanggal. programs. Yeah. Magandang hapon, Mike. Yan, buti Ayan. naman. At, Hi, Mike. Good si Mike lagi ang afternoon. starter natin. So, yun po, may mga programs na inalis nila at mayroon din namang mga dinagdag. So, laging po yan, laging dahil sa pabago-bago rin na pangangailangan ng Canada. At yan, lagi naman din natin sinasabi na siyempre, unahin ng Canada kung ano yung pangangailangan niya. Correct. Hindi po ba?
Yan, So, magandang hapon din po kay Ray. Mr. Ray Balasta. Balasta, good afternoon. Ayan, so may mga inad sila na 119 programs and tinake out nila yung 178 Mm-mm. programs under yung mga non-degree Yes po. programs. So magbigay lang tayo ng konting example. Hindi naman natin po ito discuss ng Oo. talagang buong buo. Just a few examples. Yeah. Tsaka po, you can always refer to the website din naman po. Yun po lagi ang best. Kung huwag kayong basta-basta maniniwala even from us. Always Kasi check out. always get your sources directly from Yeah, the the right government. source. Kung saan manggaling yung informasyon na ito. Doon Ayun. kayo directly kumuha. So sa Government of Canada po yan. So anyway, Right. the following programs are now WP eligible. eligible. Okay, so sa healthcare and social services, meron pong veterinary medicine, veterinary animal health technology technician, and veterinary assistant. Tapos dentistry. So ito po yung dapat lisensyado po tayo sa Canada. Ano po? So kung lisensyado tayo sa ibang bansa like Philippines, hindi po yon. So always ano po ito, Canadian context tayo lagi. So, and then trade programs, meron po sa construction, management, general, construction, project management, at saka cabinet making and millwork. So, yan po. Yan. These are just some of the Sample examples. lang po yan na no, mga under, isinama nila. yeah, so under So, healthcare and trade. So yan ang mga sinali nila ngayon at may mga tinanggal din sila. Yeah. So, sample po na mga Na- tinanggal na hindi Oo. na siya eligible for PGWP, College Student Counseling and Personal Services. Hindi na po kasama yon. Student Counseling and Personnel Services, Other, Natural Resources Conservation, General Environment Studies, hindi na po kasama. Okay? So yung mga hindi na priority sa labor market, yan, they took it out and they replace it with healthcare and trade. Tsaka in terms of ano naman po, timing, kasi ito maraming questions dito actually, like kailan ba effective ito, paano ako kasi nagsabit na ako ng study permit or something, or mag-enroll pa lang. So may mga ganong questions. So June 25th ang date, ang reckoning date natin. So and then dapat na-submit yung study permit application Right. noong June 25th. 25th. Or before that, yun yung hindi pa nagbago, kumbaga hindi pa effective Prior to the yung date. itong bagong rule. Pero after ng June 25th, yun na, effective na yun. So take note na yung application mo sa Study permit yung relevant. Not the enrollment Exactly in the po. school. Medyo nakakalito yan. Correct so, po. it's So, different. kasi kung halimbawa nga na andito ka na sa Canada at nag-aaral ka na, ano, so malamang nakuha mo na yung study Study permit ka permit na. mo. So, Oo. doon ka pa sa old rule. Okay? Pwede ka pang magpalit, yun ang mga tanong nila, pwede ka bang magpalit ng course? Kasi syempre, kung halimbawa, doon ka pa sa natanggal yung program na yun. Right. So, yung nga, under the old rules pa yung applicable sa'yo. Kasi kung yung study permit mo, nakuha mo na before Pwede ka pa rin kumuha June ng PGWP. 2025 or before that, okay ka pa din. Pwede ka pa rin makakuha ng PGWP under doon sa old list. Okay. So, yun lang naman po yun. How about daw yung mga bachelor's degree or MBA, is it affected? Yeah. So, hindi rin po affected yung mga Ayun. ganoong degree, yung sa bachelor's degree, tsaka yung master's, tsaka PhD. Hindi po siya affected. Ang affected lang po yung non-degree Degree programs. na programs. Yung for mga certificates, mga ganun po. So, yun lang naman. Sabihin natin po medyo limited lang din yung application nito. Pero ang importante yung mga list nga po ng programs na nagbago. Again, 119 programs yung natanggal. Pero mas marami yung pinalit nila actually. 178 po yung dinagdag. So, kung titingnan natin, positive Marami yung pa. overall Yes. yung effect nito. Kasi mas marami ang magiging eligible. Okay? At kung may questions pa po kayo tungkol doon, Yes. send us Please your feel free questions po Simulan nyo na po to comment and para we'd be makarami glad tayo to ngayong answer araw. your questions. Anything related to immigration matters, not just PGWP, although yun yung pinag-uusapan natin today. But Right. if you have any other immigration concerns or legal concerns dito po sa Canada, please feel free to ask your questions and we'd be glad to
address them. So it seems po din na maraming nagtatanong na yun nga, either nandito na sa Canada at may mga immigration issues or questions. Pwede rin po kayo magtanong kahit wala pa kayo dito sa Canada. Kung Yes. nagbabalak-balak pa lang kayong makapunta dito, maybe you have some questions, let us know po. Ayun. Okay. So, sige. Simulan natin sa mga nagtanong. Ayan. Fresh na fresh daw ito from YouTube. Mhm. Okay. From Miss Merly Katubig. I'm going to ask, please, how long it takes for work permit. She is an international working student. She submitted last November 2024. May work permit application na siya. Oo. So, I think yung processing time po, makikita yan, meron sa IRCC website, di ba? Yes po. Meron doon. Google niya lang po, processing times. And then, ano lang nga po yun, average at saka yun, based on past data Yes, yun. average processing time. Correct. So, So- para bang binibigyan lang kayo ng reference. But, yung actual kasi, mahirap nga i-predict kasi Oo. case-to-case basis din po talaga yan. Usually And- ngayon, work permit, it takes several months, to At be saka really po, honest. meron na rin kumbaga, verified na may mga delays. Maraming backlog. Oo, marami po actually. talaga yung Unfortunately, dumami yung backlog ngayon. Humaba yung processing times. We don't really know why. We can just assume why. Marami rin kasi nga changes sa immigration itself. Yung bagong minister, at saka yung mga implementation nila ng AI processes There are nila. some workers that got laid off, so Right. hindi natin alam kung sino yung mga Yes po. affected. So, ang confirmed lang is humahaba po yung processing times. So, it can take several months, even 6 months or more, yung processing ng mga work permits. Okay, we got another question from YouTube din, from Catherine Bantayan. Tanong po, ngayon po graduate na po ako sa master's po sa Canada. Ano po magiging status niyan? Tapos kasama ko po ang husband at anak ko po. Ayan, congratulations, you made it. Tapos na daw siya ng master's. Okay. Congratulations So ano po. daw yung magiging status niya? So, apply na siya, no? So usually PGWP po PGWP. yun. Yun po talaga yung natural progression nun after nga na mag-aral kayo. Pag natapos nyo yun, PGWP na. So applyan nyo po yung PGWP nyo. And kung makakapagtrabaho nga po kayo dun sa tier 0 or 1 or tier 2 or 3, pero may specific list nga po yun. Kung yung trabaho nyo po ay nandoon, yung asawa Pwede. nyo po pwede makapag-apply ng tinatawag na spousal open work permit. Open work permit, pwede sila magtrabaho sa kahit sinong employer. Right. Yung employer hindi na kailangan ng LAMIA. And then, yung mga anak nyo naman po, pwede Study rin mag-apply permit. ng study permit kung nag-aaral na sila. So, lahat po actually based doon sa status ng principal, which is, I think kayo po yon, yung international student na ngayon graduate na. And then, yun po yung natural progression Yeah. ng application nyo. And then later on po, pag mayroon na kayong enough experience, at least 1 year of Canadian experience na dapat nasa tier 3 or higher, pwede na rin po kayo mag-create ng express entry profile. And hopefully po may invite kayo. Pero yun nga po, very competitive yon. Dapat pataasan po tayo ng points. Ayan. Okay, we receive one question now live from Mr. Marlon Santiago. Good afternoon, Marlon. Good afternoon. Question po, expired na po ang visa ko sa passport. Paano po yun kung lalabas po ng Canada? Ma-renew na din po yung work permit ko. Okay. Na-renew na daw. Salamat po. Okay, so Ayun. kung balak nyo pong lumabas ng Canada, bago kayo makabalik, dapat meron kayong valid na visa. So kung yun nga po, kung expired na yung visa nyo, kailangan yung applyan ng panibagong visa yon. It takes a while po. Pero since nabigyan na kayo ng visa before, and even if expired na siya, pwede kayong mag-apply ng ETA para makabalik. Pero yung ETA usually one-time use lang siya. No. Tama ba? Hindi. Hindi Pwede rin. yung gamitin. Pwede Meron yung date. Okay. No, you Pero can mas use it. limited yung duration niya. Compared doon sa visit visa. Visit visa usually mas mahaba ang Yeah. validity period. And Up you to can 10 years travel. usually yan eh. Depende can- sa limitation ng passport ninyo. Oo. And kung may bala kayo mag-travel sa US, of course, mag-a-apply din kayo ng separate visa for that.
Yun So yun po. But anyway, kung kailangan nyo pong bumalik sa Canada, ang kailangan nyo either visa or ETA. So alin po dun sa dalawa? Mas madali pong applyan yung ETA. Mas mabilis po ang paglabas Processing ng time, ang processing time. Parang Saka it nga- takes just 24 to 48 hours. Correct po. So almost instant. Parang gano'n. So yun po yung Okay. i-consider ninyo. Okay, thank you Marlon sa iyong question. Ayan, nag-comment si Mike, parang Ted Filon ka daw ng Canada. Parang hoy gising yung show. Nakahalata yung edad natin, Mike. Ted Filon pa. At least hindi si Nolly. Oh, bata Nolly pa De tayo nun, Castro. Ted Filon. Hoy, gising. Oo. Kailangan meron tayong mga... kailangan Pampagising dyan, i-vulgar ano? dito, mga Kailangan. scammer siguro. Ayun. Next time siguro, Para gawin biglang natin. Gawin natin siguro yun. Oo, pwedeng. Magandang idea yan, Mike. Okay, we got another question from Levi Peñaflor Oblas. Pag may appeal po ba sa IAD, tapos under process pa rin, na pag na-expire po yung status, kailangan na po ba mag-exit? May may appeal, appeal. pero expired yung status. Pag na-expire ba daw yung status niya, kailangan na ba daw may mag-exit while undergoing IAD? Yeah, magandang tanong yan. May mga practical considerations din yan. Tsaka of course, legal considerations. Yung legal considerations, pag nawala na po kasi tayo ng status, ibig sabihin, hindi yung pagstay natin sa Canada nga is hindi na authorized. Kumbaga, nawala na yung permiso na binigay sa atin para magstay. Yung nga, overstaying na tayo. So, kung doon natin titingnan, kailangan nga natin pong lumabas. Or at a minimum, hingi natin yung panibagong permiso na yon. Pero ngayon, technical nga po yan. As we discussed actually last episode, meron lang 90 days para ma-restore yung status. Kung nasa within restoration period ka pa, somehow pwede pa. Pero pag lumagpas ka na sa 90 days, yun nga po, yung chance natin, hindi naman zero, pero yung chance natin na makakuha ng status ulit, sobrang liliit na po. So usually nga, exit muna and then dun tayo sa labas, humingi ng panibagong permiso na makabalik sa Canada. Yun po yung technical or legal explanation niya. Yeah. So again, wala na tayong status, so dapat umalis na tayo. Kasi nga hindi na tayo ina-allow nga na magstay. Pero Since meron siyang IAD. ito yung practical na, naman na din na consideration. Pag nawala naman tayo kasi ng status, hindi naman nga automatic yung bahay natin papasukin na ng parang sa ICE ba sa Amerika, no? Na tapos kakalad ka rin tayo, dadalhin tayo sa airport. Hindi naman gano'n. Kumbaga, sabihin natin OA na yon, baka sa pelikula lang natin napapanood. So hindi naman yung enforcement nun is another thing din kasi. So hindi naman agad-agad na kailangan nyo nga umalis. And if ever nga po, kung meron mang concern nga rin ang Canada sa pag-overstay ninyo, makaka-receive kayo ng communication from IRCC. IRCC, from immigration, inviting you for like an interview. Kasi mag-decision si officer kung i-issuehan ba kayo ng tinatawag na removal order. So may maraming klaseng removal orders, yung deportation order, exclusion order. So but anyway, may process pa yon. At saka again, tingnan nyo ang sistema. May pagkakataon pa kayo mag-explain or magbigay ng kung ano man yung gusto nyong sabihin doon sa officer bago siya mag-issue ng removal order. So again, may chance pa kayo. And kung nasatisfy nyo si officer, pwede siyang hindi muna mag-issue ng removal order. Pwede pa kayo magstay. Yeah, so again, yung practical considerations nito, somehow, pwede pa din naman. But I'm not encouraging you, kasi yun nga, as I mentioned, supposedly wala na kayong authorization to stay. So yan po ang, I guess, medyo comprehensive na discussion yan. Hopefully po na nakabigay tayo ng tamang information. Yes. Okay. Thank you for that question. We have another question from Kev's Mess. Madami po ang nagsasabi kahit wala pong work permit, extension, authorization letter, pwede po bang mag full-time work? Sabi daw lahat ng sisenda ng authorization letter from student to PGWP. Okay. Ang alam po natin na pwede kayo mag-work is pag meron na kayong acknowledgement. Yes. Nag-apply kayo ng PGWP.
So may letter po kayo na matatanggap and dun sa letter na yon, sinasabi nila na natanggap nga nila yung application ninyo for PGWP. And they give a And- certain date na Yes po. You can And somehow pwede na work. kayo mag-start mag-work kahit on process pa rin yung PGWP. Even PGWP po ngayon, medyo may delay. So yung ibang mga kakilala natin, maabot ng 3 months, 6 months, or sometimes even more sa processing ng PGWP. So, but in the meantime po, supposedly, pwede naman nga kayo makapag-work na kahit on process pa yung PGWP. Okay? So, yeah. So, to answer that question, not actually the permit itself, but makareceive Correct. lang kayo ng acknowledgement letter Right. stating there kung gaano katagal. Usually 6 months. Mm-mm. Or nilalagay nila yung date until a decision has been made on your application. Right po. Okay? So, thank you, Kevs, for that question. We hope we were able to address it. We have another question from JL Magalso. Hi, JL. Good afternoon. Attorney, international student po ako, then holding PGWP. Okay. Ma-expire na po visa ko sa October 2025. Waiting pa po si partner ng nomination namin. Wala pa po. Okay. Pwede po ba ako mag-extend ng work permit ko? Thanks po. International siya. Okay. So may PGWP na siya Right. ngayon. PGWP siya. So yung PGWP po, hindi na po na yan na-extend na po. So kung gusto niyo pong makapagtrabaho pa din, ibang application na po yon. So hindi PGWP, it could be other things. Ang pinaka-basic nga po niyan is yung closed work permit na dapat yung employer nyo is may LMIA siya. May positive LMIA yung employer and then yun po, pwede nyo siyang applyan para sa work permit nyo. So parang yun na yung extension nyo for your work authorization. Pero yun nga, as I mentioned, closed po siya. Unlike yung PGWP na open work permit yon, limited kayo doon sa particular employer na yon. Unless na maging qualified din kayo ulit sa open work permit, kung yung asawa ninyo ay worker at nasa ano naman siya, tier 0 or 1. So medyo rin po, may mga complications nga, but overall, pwede kayo makapag-extend ng work nyo kung yung employer nyo ay may LMIA. Yung PGWP po, hindi na natin ma-extend yon. Okay, JL, thank you for that question. May follow-up, just send us a message again. Okay? Ayan, katulad nitong si Kevs, meron siyang follow-up question. Pahabol lang po sa buong batch po namin. Nag-apply po kami ilang buwan na. Wala pa pong sinisend na authorization letter. Pahabol lang halos 3 months na po. Wala pa pong sinisend. Nako. Yeah, so yun nga po, unfortunately, May yun delay nga po yung kasi. na-observe natin din po ngayon. So hindi po kayo nag-iisa. Marami po ang nakaka-experience yan ngayon, yung mga delayed processing. Right. Medyo matagal na nga rin po talaga yung 3 months. Yeah. Dati po kasi mabilis lang din talaga yan eh. Within a matter of weeks nga lang po, natatanggap na yung authorization letter May na yan. tip ako para kay Kevs. I'm not sure if you've done this. So, as an additional supporting document, when you apply for PGWP, kung meron kang e-medical report, previous medical exam, you need to attach it, especially if it's still valid. Based on our experience, we're just sharing sharing the information para sa kaalaman ng marami. So if you attach that medical information letter, for some reason, mas mabilis yung response ni IRCC pag nakita nilang meron ka ng proof na meron ka ng medical. Yun lang ang tip namin. Right So, kung po. meron kang ganyan, i-attach mo siya or maybe send it via web form kung meron ka ng nakasalang na application right now. Try mo lang, baka mapabilis. Yan po, yan. Sina Jean po ang Yeah. in charge actually dun sa mga actual filings, kaya mas alam nila yung sabihin natin Yung mga details, supporting mga nitty-gritty, document. kung ano Yeah. mga supporting documents yung Oo. kailangan. At saka yung mga Okay. time frames nga din po, sila yung mas on top of it, sabihin natin ganun. Thank you, Kevs, for that question. Okay, we got another one from MK Vilon. Kung yung employer po na magbibigay ng LMIA, okay pa din mag-apply
Si PGWP holder ng close work permit po, attorney. So PGWP holder siya, is Okay. that the question? At kung may LMIA ba daw yung kanyang employer, mag-a-apply ng, okay lang ba daw mag-apply ng close work permit? Oo Yun nga naman. po, parang dun sa kaninang nagtanong din, PGWP holder kayo since hindi na nga po na-extend yun, kailangan nyo po talaga ng close work permit na. Again, yung employer nyo dapat may LMIA, which is yun yung sinasabi nyo ngayon na kung may LMIA yung employer nyo. So yes, pwede kayo mag-apply doon kung may LMIA yung employer nyo. Pwede po yan. Yung sa, ito ba yun? Sa unemployment rate, etc. Hindi, iba yun. Ay, Si okay. MK Villon yun, yung Okay, nasa so taas kaya na question. medyo nalito tayo. Okay, But anyway, so yeah. kung yung employer nyo po may LMIA, definitely po, pwede nyo siyang applyan ng work permit. So, kailangan yung LMIA po na yon dapat nakalagay yung pangalan nyo doon. So, kung wala pa, kailangan ipa-vary po yun, ipa-insert yung pangalan nyo para pwede nyo applyan ng work permit ninyo. KMK, ito na yung may unemployment rate. Ayan. Si Neil Sakam. Hello po, ask ko lang po, company po namin based sa Ontario, Toronto, pero meron po silang mga hawak na building sa other parts of Ontario. Okay. Pwede po nila sponsor asawa ko ng LMIA if sa Okay. ibang part ng Ontario siya assign na may below 6% unemployment rate. Building superintendent po job ng asawa ko. So, pwede po yon. So, usually din talaga, location-based yan. So, yung rule nga sa LMIA ngayon, so, depende sa kung saan yung job. And so, kung yung dun sa lugar na yon, mababa yung unemployment rate, so, wala pong restriction sa LMIA. So, kahit low wage yung LMIA, pwede pa rin i-process. So, pwede po yon. So, for as long as doon, i-assign yung misis nyo. Okay, Neil? Salamat, Neil. Yan, just keep your questions coming. Mag-question lang po kayo, mag-send kayo ng message, or mag-hi po kayo sa amin ni Attorney Jake. Okay? Please feel free to send out your questions, and yung pong contact details namin, you can see it right in the screen right now. Ayan, tawag lang po kayo if you wanted more detailed information regarding your matter. Tama po. Okay. And add ko lang po dito sa kay Neil, total wala pa naman yatang mga nagtanong pa ulit. So, dun, minsan po may mga ganyan din kaming clients na yung employer, marami silang properties all over Ontario. So, pwede kayong i-assign dun sa isa or dalawa, pwede pa nga na location. So, pero ang importante is merong primary. So, kung halimbawa, taga dito kayo sa Toronto, pero yun nga, i-assign kayo sa ibang province, dapat lang yung primary na workplace nyo is doon sa location na yun na mababa ang unemployment rate. So, pwedeng somehow, nandito kayo sa Toronto, meron din kayong sineserve na building dito, halimbawa, pero ang importante doon sa application nyo, and it has to be confirmed din, syempre, na yung primary na location nyo is outside of Toronto, kung saan man mababa Pwedeng yung, outside, yung within unemployment Ontario, rate. pero outside So, Toronto. kumbaga, somehow nagagawa ng paraan yon. Of course, with the cooperation of your employer. Okay. Okay, Neil, sana nasagot namin yung iyong question. Okay, we can go back to the questions that we received from YouTube, and Sige meron din tayong mga nag-gather na questions. So, sige, tapusin natin itong mga latest from the YouTube. Ayan, from Ronaldo Abriol. Hanggang ilang beses po pwede mag-apply ng extension ng work permit? Wala pong limit. Ayun. Hanggat ay naaprubahan po kayo. Wala po siyang stated limit na you can only apply until, let's say, 10 application. Wala pong ganon. So you can apply for as long as you want, and for as long as na-approve naman kayo, wala pong issue doon. Okay. Thank you, Ronald. We have another question from Jason Cabaluna. Good day po. Ako po ay isang international student, PGWP 1-year holder, expiring na po sa January 2026. Ako po yung primary, tapos yung wife ko dependent. Full-time low-wage worker as administrative assistant. Pwede po ba siya mag-apply ng open work permit? Kasi ako, as primary, nag-a-apply po ng OINP through employers
job stream while waiting sa nomination. Baka hindi po kasi kayanin ang 6 months sa pag-aantay sa draw. Possible po ba yun? Asawa ko mag-renew ng open work permit. Maraming salamat po. So yung sa spousal open work permit po, yun nga po, ang requirement nun, ang pinaka-basic requirement is yung sa inyo as principal, ano po. Dapat nga po nasa tier 0 or 1 kayo or nasa tier 2 or 3 na nasa list. Yun lang po, yun ang pinaka-basic requirement nyo para yung spouse nyo makapag-apply under sa spousal open work permit. Tama Pero ba gusto yung niyang understanding? kasi until January 2026 na lang daw yung permits nila. So, Yeah. I think he's asking, pwede bang mag-extend yung wife niya ng spousal open work permit beyond that period? Eh yun nga, depende Hindi. yan sa kanya. Oo nga, depende sa yung sa status ng 1 year principal. lang yung ano niya Ayun na eh. nga So, kailangan na ng LMIA ng wife niya. Right po. So yun nga, depende po yun sa inyo, sa situation ninyo. Yeah, kailangan po ng LMIA ng wife nyo kung mag-extend ng work permit. Magiging close work permit na po yun. In the meantime po, Oo. yes. Okay, thank you, Jason. So we have another question from Lorna Navarro. Hello, I just want to ask if you are working under agency, will they give you their business number? I work in nursing home and cared for one patient. I am PGWP and under self-employed because they never deducted the tax. Oh no. At present, I am out of status now. Refuse Oh, my no. PR and work permit. Naku, extension. What shall I do now? Need your advice. Thanks. Naku, Okay, Miss pag Lorna. Nawalan ng status po, medyo serious na po yung situation natin. Ano po, siguro po baka gusto niyo na magpa-consult pag ganyan. But anyway, kung pwede pang i-restore, sana nga kung within restoration period pa kayo, 90 days nga po yon. Kung pwede pa, kailangan ng applyan as soon as possible yon. Pero kung hindi, baka nga po kailangan mag-exit muna po tayo, ano? Oo. But yung decision niyan, actually kayo din ultimately ang magde-decide niyan kung yun nga ang best para sa inyo na umuwi muna. Kasi marami tayong kailangan i-consider po, ano. Pero yun po, yun lang po yung basic na information na mabibigay ko sa inyo. Kung kaya pa namang i-restore, di-applyan nyo po ng restoration kahit yung visitor record lang po muna, ano, para at least may status lang tayo dito sa Canada. Pag hindi naman na, best course of action siguro is to leave the country muna. At least makabalik pa naman tayo sa ibang panahon pag medyo mas maganda-ganda na yung panahon. At saka possibly kung may mga opportunities for PR or nomination, pwede nyo pa rin namang applyan yun outside of Canada. So depende po, tingnan po natin kung ano yung best pathway sa inyo at saka yung best course of action na pwede nyo gawin. Okay, thank you, Miss Lorna. She was asking daw for her niece. Meron okay. siyang I see po. sabi. Okay. Balikan natin si Neil, meron siyang follow-up information. Pwede din po ba nilang sponsoran ng OINP if ganun po yung setup? Yung ng employer ng wife niya. Thanks po sa sasagot. So, OINP, usually job offer yung kailangan po niyan, di po ba? Tsaka yung create ng expression of interest. And then yun po, actually ngayon, Employer July 2. 2. Yeah. So ngayon na po mag-start yung bagong change, process yes. tungkol sa OINP. So si employer na po yung mag-start ng process. So hindi na po si employee. Yeah. Dati po si employee ang nagka-create ng profile, yung expression of interest. Ngayon po si employer na po dapat. So ngayon po, today actually, mag-start yung ganoong process. Okay. Thank you, Neil. Basta merong job offer si Mrs. at willing si employer na gawin yung mga kailangan gawin, yes, Right po. pwede po kayo mag-apply ng OI. So na kay employer po talaga yung susi para dyan. Okay, hi! Ayan, may nagpapa-shoutout. Si Neri Magistrado Jacinto. Hello, Neri. Hi, Attorney Jake and Jean. Magandang hapon, Neri. Thank you for always sharing informative content. Shout out to Thorncliffe Fam. Hello. Maraming pong salamat for watching. Hello, Neri. Thank you for taking the time to watch. Ayun.
Sige po, keep it coming. May mga questions pa kayo, just feel free to reach out to us and we would be willing to answer your questions, okay? So ito naman, yung mga na-gather natin from past, from other past episodes, ayan, katanungin na kita, Attorney Jake. Ito yung mga hindi natin nasagot Sige po, previously. balikan po natin sila. Okay. From Remy, ito galing sa YouTube pa rin. Sir, Ma'am, if ever po na-expire yung open work permit namin, wala pa yung PR namin, need pa ba ulit ng LMIA? Thank you. Yes po. So yan, katulad din ng mga Ayan. sagot natin kanina, ganun din po. So habang naghihintay tayo at kailangan natin ng work permit, doon po muna tayo sa LMIA-based na work permit. So unfortunately, yun po lang talaga ang proseso ngayon, and be mindful nga din po sa mga current restrictions sa LMIA, low wage LMIA, hindi po yan ipaprocess sa mga cities na mayroong high unemployment rate, which is 6% or more. So, yun lang po muna ang kailangan nating gawin. Apply po tayo ng LMIA, or si employer nyo kailangan mag-apply ng LMIA. Okay, Remy, thank you. From Rogelio, good morning, good afternoon na. Baka nung time na to, good morning at sinend. Less than a month na lang po ang aking work permit. Napunta po ako dito as a temporary foreign worker. Paano ko po makip ang aking status? Meron na din po akong ITA and waiting pa for nomination. I think baka na... Ano po kaya ang magandang gawin? na-confuse siya I doon. think profile Baka meron ka. nabaliktad, oo. Yeah, Just to meron siyang profile. Wala pa. clarify po, yung ITA, yung nga, in-invite ka na Oo. ng federal government. Yung nomination, dun siya sa provincial Siya level. So, dun tayo mag-start sa provincial level. Pag na-nominate na tayo ng province, pupunta na yun sa federal level. And yun na yung invitation to apply. Makakakuha ka ng invitation kasi mataas na yung score mo. So, baka na-confuse lang yung wording dun sa sinabi niya. Pero I think, ang ibig niya sabihin, meron na siyang nomination. So sa provincial level, Think po para sa nomination. Anyway. yun nga, baka na-switch na yung dalawang word na yon. So, ang understanding natin dyan is, may nomination na siya ng province. So, ngayon, invitation to apply na lang doon sa express entry. But anyway, kung may nomination ka ng province, almost sure na yun, sabihin natin ganun. There's a very big possibility makakakuha ka na ng... 600 points na yun eh. Tsaka, yun nga, yung tie-up ng federal government at saka ng province, medyo solid yun, sabihin natin ganun, na pag ninominate ka na ng province, malamang-lamang ipaprocess ka doon sa federal level at magiging PR ka. For as long as walang issue doon sa mga dineclare mo, doon sa profile mo. Pero, kumbaga, it's just a matter of time na nga lang. So, kailangan mo lang din talagang hintayin yung invitation to apply mo. So, yun. Baka na-switch na lang yung word na nomination at saka yung ITA. Pero ang tanong niya is, paano daw niya makikipang status? He has less than a month. Oh. Yeah. So, yung sa Work pag-keep po ng permit. status, yun, it's either nga po na maghanap kayo ng employer na may LMIA para ma-applyan nyo siya ng work permit. At kung hindi naman, kasi nga mahirap talaga yun po, kung hindi nyo naman magawa yun, apply kayo ng visitor record. Just to maintain status. Just to maintain status, may status kayo as a visitor, hindi kayo makapag-work, hindi kayo makapag-aral. Pero at least you can stay here in Canada. Na-maintain nyo yung status nyo. So yun lang naman po. Ayun. Okay, thank you Mr. Rogelio. May follow-up information si JL Magalso. Ayan, sir, kapag 3% Mababa po yan. unemployment yung city namin dito, apektado po ba yung wage po kapag mag-asikaso po ng LMIA si employer? Salamat po. So, kung 3% po, walang effect, kumaga hindi kayo kasama doon sa restrictions. Ibig lang naman pong sabihin, kahit na yung trabaho nyo mako-consider na low wage, ano pa rin po yun, ipaprocess pa din. So, kung si employer nyo mag-a-apply ng LMIA, ipaprocess pa din siya. Kasi nga mababa naman ang unemployment dun sa lugar nyo. So yun lang po. So inform nyo lang po si employer na gano'n ang sitwasyon. Pwede sila mag-apply ng LMIA. Simulan na po nila yung process kasi mahaba-habang proseso din po yan.
Okay, thank you, JL, sa iyong question. Okay, we can go back to our list of questions. Magtanong lang po kayo. And while we're waiting for the live questions, we will be asking questions from the past episodes na hindi natin Para po nasagot. mabalikan natin po lahat ng mga Oo. Ayan. About sponsorship naman. Pwede, from June A, pwede po ba ETA or tourist visa to come to Canada, then file family sponsorship inside Canada? Ang common law spouse ko po for 10 years in the Philippines, then if file ang family sponsorship, or better file family sponsorship outside Canada. Ako ay Canadian citizen na at may anak kami, 15 years old, nandito na sa Canada. So medyo, sabihin natin, common din yung ganyang situation, ano? And most of the time nga po, ina-advise din natin sila na applyan muna ng visit visa or yung ETA para makarating dito sa Canada para pag nag-apply ng sponsorship, inland na. Kasi may advantages nga din po yung inland, pwedeng mabigyan ng open work permit yung aplikante. Okay po, so yun yung advantage ng inland application, pwedeng mabigyan ng open work permit. Kung outland po kasi, hintayin nila doon sa labas ng Canada, ano po, hanggang ma-process yung PR, and it takes about a year, more or less. And then in the meantime, walang open work permit, walang work permit. Kumbaga, ang inaasahan lang natin yung PR lang talaga, yung sponsorship. Pero kung ganyan na, ang tagal nyo na pala pong may relasyon, may 15 years old na kayong anak, so, pwede nyo nang sponsoran. So, yun po muna. Medyo nagtataka nga din ako at bakit hindi nyo pa ini-sponsoran noon. Baka nagkabalikan. Hindi natin alam. Baka may ibang story. Mga sensitive question na yun. Hindi na naman natin pwedeng i-discuss dito yung mga ganyan. Pero, kumbaga ako may mga tanong din sana ako dyan. Pero yun po. So, one thing is mukhang pwede nyong sponsoran yung common law partner nyo, or we usually call it conjugal. Pwede nyo siyang sponsoran. And yung sa question nyo, kung maganda nga ba na mag-apply muna ng ETA, yes. Applyan nyo para nga, kung ma-approve yun, edi dito nyo na siya i-sponsor. At least magkaroon siya ng open work permit. Kung hindi naman ma-approve, kasi nga sabihin natin 50-50 yan, ano? Yung approval niyan. At least magagamit nyo rin yung refusal na yon para doon sa application nyo under sa conjugal partner sponsorship. Kasi doon siya nagpo-fall, hindi sa common law. Kasi yung common law, supposedly nga, nagsasama kayo bilang husband and wife. Although hindi kayo kasal. Pero kung nag-common law na sila for 10 years outside, pwede rin. Basta may proof. Yeah, basta may proof. So again, case-to-case basis. At saka yun nga din, marami kaming tanong sa ganyan. So, hindi natin ma-discuss in full dito. Pero yun po yung basic answer doon sa tanong mo. Yes. I guess it's better nga na dito nyo na siya applyan ng sponsorship. So, applyan nyo po muna siya ng either visit visa or ETA. So, yun po yung sagot. Just to add on to that, just keep in mind, based on the recent processing time, Attorney Jake, mas mabilis actually yung sponsorship outside Canada. Kasi it only takes a year. Ngayon, in-update nila yung processing time for sponsorship within Canada. Nakalagay doon, more or less, 30 months. So, ang explanation lang dyan, kasi depende yan sa tinatawag na processing center. Yung processing center po kasi ng inland, kumaga dito sa Canada, is iba doon sa outland. So, kung sa outland kasi, kung nasaan yung aplikante, may processing center doon. So, kung sa Pilipinas nga, meron tayong processing center sa malaki kasi yung processing center natin sa Pilipinas. Gawa nga ng, as you all know, marami tayo ditong Pilipino eh. Maraming pupunta dito sa Canada. Parang main hub siya sa Asia. So sa Asia or Southeast Asia, tayo yung sentro ng processing doon. So, kaya siguro mas maraming tauhan doon. Mas maraming pwede mag-process. Kaya sabihin natin din siguro na mas mabilis ang processing. Pero nag-iiba-iba nga din yan. So, depende sa sitwasyon. Pero yun lang po yung explanation kung bakit magkaiba yung processing time sa inland at saka outland.
Yun. Okay, thank you po Mr. June sa inyong question. Ayan, may follow-up information si JL. Salamat po, dami niyong naitulong sa amin na info. Salamat Thank you din po. JL. Ayan, meron siya ngayong pahabol. Attorney, pahabol po. Yung PGWP ko po, mag-expire na ng October. May ETA po ako. Pwede po ko ba Ayan. gamitin yon para magstay po ako dito? Yeah, magandang question. Yeah, Yan. para ma-clarify Nalilito. natin. Okay. Yes po. So, another opportunity for us to clarify Clarify. this. Yung ETA po, kailangan nyo yan para makapasok sa Canada. So, kung nandito na po kayo at wala naman kayong balak umalis, hindi nyo po kailangan ng ETA. Hindi nyo rin kailangan ng visa. Ang kailangan nyo po is visitor record. So, pwede nyo pong applyan yan habang kayo ay nasa Canada. Yun po yung kailangan nyo para makapag-stay dito sa Canada. Again po, visitor record po yon. Yung ETA po, kung lalabas kayo, yun ang kailangan nyo para makabalik. ETA po or yun nga, visa, kung may visa kayo. Yung visa usually mas mahaba ang duration yan, up to 10 years. Depende sa validity period din kasi ng passport nyo. Yung passport natin sa Pilipinas, umabot na rin tayo ng 10 years doon, if I'm not mistaken. Yeah. No? So, pwede nyo pong ma-maximize yung duration ng visa. So, kung willing kayong mag-apply ng visa, applyan nyo yung visa, mas matagal lang nga din ang processing. Yung ETA po, yun, as we mentioned earlier, mas mabilis ang processing time. Okay. Thank you, JL. Maraming salamat sa panonood sa amin. Ayan, mga kababayan, please, we still have several minutes to go. About 15 minutes 15 minutes po. pa po. So, you can still ask your questions to us. Wag po kayong mahiyang mag-hi or magtanong sa amin. Okay? Sige, as we wait for your live questions, we would go to the past questions that we haven't had the chance to answer. Ayan. From Marilyn naman, regarding sponsorship pa rin. Ayan, good afternoon po. Kailan po kaya magdodraw ulit ng parents or grandparents sponsorship? Unfortunately po, wala tayong information sa ganyan. Ano po, hindi po naglalabas kasi yung IRCC. Tinatapos pa nila from 20, Oo nga po, ano pa yun, 2020 marami pa pa po yata. sila kasing backlog sa totoo lang po. So, yeah, wala po tayong idea. But kung meron po, we'll let you know. I-update po natin yan dito. Pag may Pero, bagong information. yeah, sa Ngayon ngayon po, po, wala po talaga. backlogs pa ang kanilang pinoproseso. Correct po. Naka-close pa po ang parent sponsorship and grandparent And sponsorship. in fact po, dumadami nga po yung backlog ngayon sa totoo lang. So, yun po ang nakikita natin. For some reason, humahaba yung mga processing times, mayroong mga delays at dumadami yung backlog. Hopefully po maayos din nila ito very soon. Okay. Thank you, Miss Marilyn. Ayan, meron tayong live question na nakuha from Rose Dadula Torres. Hi po, attorney, may above median wage job po, husband ko. Open work permit po siya. Sa Richmond Hill po, dito sa Toronto ang work niya. Pasok po ba siya para mag-apply ng LMIA? 4 months pa lang siya sa work at expiring ang permit by July 2026 pa naman. Advisable po ba na magpa-apply na siya ng LMIA sa employer niya habang maaga? Gaano po ba katagal ang process ng LMIA plus work permit processing? Salamat po sa pagsagot. Magandang katanungan. At saka medyo Thank you, maayos Miss po Rose. yung pagtatanong. Yeah. Medyo Maliwanag. malinaw sa atin yung mga facts. Ano po. So, mukhang high wage naman po. High wage daw. High wage So, kung sa high Richmond. wage, wala po tayong restriction dyan. So, ibig sabihin, kahit mataas yung unemployment, walang problema. Kahit 6% or more yung unemployment rate, hindi siya affected kasi high wage naman siya. So, para lang sa low wage yung ganoong restriction. Ngayon doon naman sa tanong kung pwede na bang simulan or gano'n ba katagal yung July processing. 2026 mag-expire. Medyo matagal-tagal po. Yeah. So, that's about a year from now, di po ba? Oo. Yung sa LMIA po, dati mga 3 months lang yan eh. Ngayon maabot ng 6 months, 9 1 year. months. May meron pa nga kami naririnig na 1 year na. Yeah. Wala pa rin result yung LMIA. So, at least kung susundin natin yung ganon na timelines, at least simulan na yung paghahanda, sabihin natin ganon. Gathering of information. Gathering yeah. of information, tsaka si employer dapat ready na siya, yung mga documents niya din. So, kumbaga pwede na pong simulan yung paghahanda. Yung filing pwede namang after a few months pa ng konti. Pero, yun po, since 1 year na lang, it's not a bad idea
to Start as early na. start To gather working now. documents. Yeah, at least start gathering the documents. Tsaka yung work permit po din kasi na ayan, Medyo matagal. medyo matagal din. It can be mga 3 months to 6 months din. So again, we're just giving you an idea. Yung actual niyan is hindi natin yan control. Ano pa ba yung question doon? So yeah, in total, siguro mga more or less 1 year, So, no? yeah, LMIA tama plus lang. work I mean, permit. if you start now, Yeah, tama lang. pwede na. Pwede na na simulan. So, tsaka ano nyo rin po, laging monitor nyo yung mga changes kasi nga sa mundo ng immigration talagang hindi nawawala yung mga changes eh. So, habang naghahanda kayo ng inyong application, always keep yourself updated po. Okay. Thank you, Miss Rose, for that question. We hope we were able to address it. Ayan, bumalik si JL. How much po magpa-process sa inyo ng LMIA? PM na lang natin siguro si JL. Kasi usually po yan, yung process po namin, although meron kaming sabihin nating standard rates, depende kasi sa actual case, actual situation. So usually din talaga, we start with a consultation para mag-gather din namin lahat ng mga information na kailangan din namin para makapagbigay ng pricing. So, yun po, it's best na magkaroon tayo ng one-on-one consultation or discussion about this para pag nagbigay kami ng price sa inyo Ng is quote, talagang ng proposal. yun yung nararapat dun sa sitwasyon nyo. So, yun lang po. We'll probably reach out to you po. Or you can reach out to us then if you want. In private po. Thank you, JL, for that follow-up information. Okay. Balikan natin ang ating mga questions from Facebook and IG. Ayan. From Greta T. Attorney, ang isang closed work permit ba pwedeng mag-change employer at lumipat ng ibang province or territory? Yeah, pwede naman po. So, pag closed work permit, ang kagandahan naman yan, so kahit na nakatie up ka sa isang particular employer, so once na nakakuha ka ng panibagong work permit, pwede kang lumipat doon sa bagong employer na yun, regardless kung nasaan located yung employer na yun. So kung ibang province man yun, that should be okay. By the way, ito na isip ko lang din, total, pinag-usapan natin LMIA, work permits. So may mga positive changes na nabanggit na rin natin a few episodes ago. Yung pwedeng, pwede ka nang mag-work. Ulitin natin ngayon na yung unang-una yung pag-apply ng work permit, hindi kailangang hintayin as far as I know yung decision ng bagong LMIA nyo. Kasi nga yan, as we mentioned, it can take 3 months, 1 year, we don't know. So, pero ang kagandahan nito, siguro nga alam naman ni IRCC at gusto nga din nilang tugunan, di ba? Yung issue na ito. Pwede ka na mag-apply ng work permit kahit hindi pa talaga na-finalize or na-approve yung LMIA application. So, napakaganda nun. Even hindi nyo na kailangang hintayin nga yung buong, let's say, 1 taon na processing ng LMIA. Makapag-start ka na mag-apply nung work permit nyo, tatanggapin na yon, hindi yun i-reject. Well, at least under current policies. And then the other policy din na sumunod naman, kung meron kang closed work permit, tapos mag-change employer ka nga, di ba? Yeah. Ang sabi, doon nga sa recent announcement din, Ministerial recent policy, pwede ka nang magtrabaho doon sa gusto mong lipatan. Kahit hindi pa tapos yung work permit, kahit hindi pa in-issue yung work permit mo. Ibig sabihin, wala ka pang work permit, pwede ka nang lumipat. Dati nga, hindi pwede yun. Talagang hintayin mo dapat yung panibagong work permit mo bago ka magsimula. Pero ngayon, pwede ka na even magsimula. if it's just in process, Yes. you don't need Of course, to wait may for mga the technical decision. requirements yan, but at least yung idea na yon, I think napakaganda nun. Positive yon. So siguro nga, ayan, at least makikita natin sa gobyerno dito, kay IRCC, aminado sila na may mga pagkukulang din sila. Mahaba yung processing times, may backlog, etc. Pero ginagawan din naman nila ng paraan. So yun yung nakikita natin na kagandahan dito. Para continuous ka pa rin makapag-work as much as possible. Kumbaga nga, aminado sila sa nangyayari. Siguro nga may mga, parang ano rin yan sa construction, gumagawa ng kalsada siguro, di ba? So in the meantime, habang work in process pa yung kalsada, hindi nyo magamit, mas masikip, makitin. Pero pag nagawa naman yun, di maluwag na ulit. Yeah. So parang ganun lang din siguro ang nangyayari sa IRCC. Ngayon, meron sila mga
structural changes, improvements na ginagawa internally. In the meantime, nagkakaroon ng disruptions, delay, etc. Pero siguro naman, pag natapos na nila yung changes na yon, yung project nila, whatever that is, we can expect siguro na bibilis na naman yung processing ng mga papeles. But in the meantime, yun nga, meron silang mga policies na somehow ina-address Nakakatulong, din yes. itong mga sabihin natin shortcomings nila. So yun po, napakagandang policy po na ginawa nila recently. Okay, we have couple of questions live from Annalisa Cambaya. Hi po, attorney, ang asawa ko po ay citizen. Sa government po siya nag-work. Bali po, ilang months po pwede ako mag-apply spousal open work permit bago mag-expire po PGWP ko. Thank you so much. Ulit po, so may asawa siya, citizen. Yes, sa government daw nag-work. Okay. Ilang months po pwede ako mag-apply spousal open work yun nga din. permit So yan, may bago natanong ako mag-expire dyan. po PGWP ko. So ba't hindi pa kayo sponsoran? Diba? Tapos nga. mag-apply kayo ng open work permit under that. So, yun po yung... Yeah, kindly confirm to us, Miss Annalisa, do you have a sponsorship application already? Kasi kung citizen na yung asawa niya. Yes po. So, kasi kung ganun, ang magandang gawin dyan is applyan kayo ng sponsorship. And then, kung may status naman kayo, which it seems you have, acknowledgement of receipt lang yan. Mabilis lang yan eh. Basta makareceive kayo ng AOR Opo. from the sponsorship. Pwede na kayo mag-apply ng open work permit. So parang ganun din, parang spousal open work permit, PGW. It's the same, open work permit po yun. So usually mas mabilis na process yun. So I'm just... Hindi niya nailagay kung meron na siyang sponsorship application. Ayun nga po. Baka So, meron, baka naman meron. Well, pero kung meron, yun nga po, mas mabilis applyan under that, yung open work permit ninyo. Okay. Thank you, Annalisa. Ayan. Si Miss Rose Dadula Torres, siya rin ba yung siya rin yung nagtanong kanina. Thank you po. So, kung abutan po ng expiry ng permit, tapos di pa na-approve ang LMIA or close work permit, di na po pwedeng mag-continue ng work si husband until ma-approve. Check nyo po nga kasi baka applicable sa inyo yung nakakabanggit lang po namin ng mga bagong policies ngayon na yun nga, hindi nyo na kailangang hintayin yung approval ng LMIA bago kayo mag-apply ng work permit. At kung yung nga, lilipat kayo ng panibagong employer, hindi nyo na rin kailangang hintayin yung approval ng work permit na yon. Pwede na kayo mag-start na mag-work under that new work permit. Of course, again, may mga technical requirements po yun, but yun po yung basics na kailangan yung may consider. So, check nyo pong mabuti. And if you, if you need further help po, feel free to reach out to us na lang po. Okay, thank you, Miss Rose. From Shauki Tingbawen. Hello po, kung nasa close work permit and next renewal, pwede po ba mag-apply ng open work permit then work at the same employer? Is that possible? Okay, medyo limited yung information pero ang intindi ko is mag-change siya from a close work permit to open work permit, but she wants to stay with the same employee. Pwede yun, wala namang problema doon. Again, parang na-upgrade nga kayo kasi from being close work permit, kung makakuha kayo ng open work permit, di pwede kayo mag-work sa kahit sinong employer. If you wish to stay with your current employer, walang problema doon. Ayun. Okay, Shauki, thank you for that question. Ayan, nagbalik si Annalisa. Opo, nasa spousal sponsorship na po in progress na. May AOR na pala. Ayan, tinatapos ko lang po PGWP ko, 1 year, and may na-receive na rin na AOR. Okay. Thank you, attorney. So, pwede pong magtuloy-tuloy yung work permit nyo from PGWP to, yun nga po, open work permit under noong sa program ng sponsorship. Yes po. So, pwede na kayong mag-apply dahil may AOR na kayo. Correct po. Okay. Thank you. Jane Ragadio sa iyong question. Hello po. Ask ko lang, attorney, visitor visa po kapatid ko and deck officer po siya. Eligible po ba siya for express entry? Yung sa express entry, depende. So, medyo kulang po yung information natin. Yung eligibility under express entry, usually 3 po yan. Kung qualified po kayo dun sa Canadian Experience Class, ibig sabihin mayroon kayong Canadian Experience under Tier 3,
na job or NOC or higher, or at least 1 year of Canadian experience, so pwede kayo maging eligible for express entry. The other ways po is yung sa foreign skilled worker or foreign trade Yes. worker. So, So, tatlong programs po yon yung pwedeng maging eligible doon sa express entry, and check nyo po kung qualified siya doon sa either doon sa tatlo na yon. Kung qualified siya doon, pwede siyang mag-create ng express entry profile. okay. Thank you, MJ, for your question. Ayan, bumalik si Neil Sakam. For express entry profile po, I have 2 different job experience po. Massage therapist and PSW. Paano po magiging count nun sa work experience? 2 profile po bang gagawin ko? Nasa 1 year na po ako sa massage and 6 months as PSW. Okay, medyo complicated yata yun. For express entry profile, okay. CEC, it doesn't matter, di ba? Kasi sa CEC, basta Canadian experience. So, ang importante doon yung tier. Yeah. Yung tier 3 or higher. Dapat so, tier depende 3. kasi nga doon sa Or higher. experience nyo kung nagpo-fall siya doon sa tier 3 or higher. So, kung lower siya, like tier 4 or 5, hindi po yun magka-count. Yeah. So, yun lang po yung kailangan i-consider doon. Tier 3 or higher po. Okay. So, marami pong salamat sa mga nag-send ng kanilang mga questions for today. Ayan, mukhang tapos na ang ating time. So, we just like to let you know that, yes, we will always do the live Q&A every Wednesdays, 1 p.m. Yes po. So, make sure po na manood kayo para ma-address namin lahat ng inyong mga questions. Ayan, nag-thank you si Miss Annalisa. Thank you so much po, Attorney. God Salamat bless. din po Marami sa pong salamat. pagtatanong at yan, kung may mga kaibigan pa po kayo na meron din mga questions, inform nyo lang po sila na pwede sila mag-send ng questions dito sa amin live or pwede rin offline. Pero ang priority po natin is yung live Tatanong na questions. live. Yes. Yeah, para live din nating masagot. At alam namin na nakikinig kayo. Maraming Okay? pong salamat at maraming salamat kay Nel. Parang ano ba yun? Meron siyang sinend na stars. Meron siyang stars na sinend. Maraming salamat, Maraming Nel, sa salamat po. stars. Thank you. So, abangan niyo po kami ulit next Wednesday dito lang sa Filipino TV. Magla-live po kami ulit through Facebook. Thank you and have a Salamat good day. po. See you next week.